stoning to death. Alam niyo po ba yun? Yung sa panahon ni Moises, kapag napatunayan ka ng kasala, at lalo na pag naaktuhan ka ng pagkakasala, ala na, litis-litis, pumatik yun, bisbitin ka, halika dito, diyan ka! Tapos ano gagawin? Babatuhin ka. Pero may napansin po ba kayo? Kapag binato niyo ang isang tao, siguro sa loob ng 4 na pukol, makakailag eh. Di ba? Galing, humilag. Pero sa dami ng babato niyan, posibleng makaligtas ka dyan. At ito ang masakit yan. Pag tinamaan ka na ng bato, sigurado, wasak ang mukha mo. Kaya lang, gusto mong mamatay. Gusto mo lang mamatay, hindi mo magagawa. Bakit? Hindi mo magagawa nakakamatay yung unang pukul eh. Dumanas ka muna ng mga 20, baka hindi pa rin. Wala namang pupukul sa'yo ng ganitong kalaki. May isang pukulan na, patay ka na, okay na sana. Kaso hindi eh. Ibig sabihin po, yung mga binibitay ko lang, unti-unting namamatay. Diba? At ang masama nun, yung itsura nila, mamamatay sila pangit. Diba? Mas alam niyo po ba, mas gugustuhin ng mga tao na mamatay sa bangungot? Marami po na mas gusto ko pumatay na lang sa bangungot eh. Para hindi na ako maghirap. Kasi po, mga tao pag nanitulog, nag-aayos pa. Para kung mamatay mo sila kinabukasan, maganda, di po ba? Eh yung mga story, sigurado, wasak mukha niya, naghirap yung baso rin yan. Ang hirap ayusin, hirap ayusin. Meron pa pong klase. Isang klase po yung binibitay, pagpugot ng ulo. Yung pagpugot ng ulo, sabi po ng mga mediko, pag nawala na yung utak mo sa katawan mo, tigil na. Ang buhay mo patay na. Pero gagalaw ka pa rin kasi buhay pa yung cell mo sa katawan. Kaya pag nakita mo yung pugot ng ulo, gano'n yun, no? Kumitisay-kisay pa, hindi mo lang kung matatakot ka o matatawa ka. Pero hindi ko sabihin, ano kung bagay ang gusto kong makita kung bakit sinasabi ang pagbibitay? Meron po isang bagay. Pinakikita doon kung bago sila pinahirapan sa kanilang kasalanan ginawa. Dalawang klase po yan. Una po, bakit mo binibitay ang tao sa harapan ng tao? Wala naman kung binibitay ng sikreto. Ba't? Yan. Bibitayin kita ngayon, pero sikreto lang natin. Wala akong ganun eh. Lahat po ng binibitay, nakaharap sa tao. Dinadala ka sa plaza, kahit ang panahon eh, dadaling ka sa plaza, at sa harapan nila bibitayin ka. Ano po ibig sabihin nun? Dalawang klase rin po. Upang ilantad sa tao yung kasalanan mo. At pangalawa, para huwag kang tularan. Kaya nga pinakikita yung pagbutal ng pagpatay sa'yo eh. Kapag brutal ang pagpapatay sa'yo, hindi ka nagagayahin eh. Di po ba? Ayan po ang mga klase ng bitayan. Ngayon po, meron pa isang klase na hindi ko nasabi ganito. Ito po yung crucifixion. Kapag po nakakita tayo ng krus, alisin na po natin sa isipan natin na si Kristo lang po namatay dito. Hindi po. Yun nga natala, tatlo pa yun. Tatlo yung krus na yan. So, ibig sabihin po, hindi lang si Kristo ang namatay sa krus. Meron pa. Buksan po natin ang ating Bible sa Lucas 23, verse 32 to 43. Ito po ang sinasabi diyan.